Yan. Game. Yan, napaganda ng aking background. Ganda. Badali. Mag-load ka na, please. Please. Ganda ni Wind Ranger. Ito si... Masaya si Juggernaut kasi na-buff yung ano niya eh. Yung... Ito na, game na mga kaibigan. 1-0 na kaagad. Uy, naka-first blood dito. Let's see who. Si Dota Ho was able to kill Poyans. And now, oh, aggressive tayo rin palang ginagawa dito ng ano, it's in the bag. Oh, sa bagay kasi meron silang undying and that's actually a smart move coming in from the delegates from ano, Cagayan de Oro na pumalag ka ng ano, pumalag ka gamit yung undying mo. Pero samantalang Levi taking lots of damage, wala siyang mana to use his Windrun. So this would be dangerous. Armel Tabios medyo free reign dito sa may baba. Wala siyang problema dito samantalang to Kirit na stun si Marik Sensei. Where are they gonna go? Drew Torres, wala pa siyang points sa kanyang gas samantalang X-Slim just using the Rocket Barrage para mahirapan dito. Si Flies at mamamatay na nakawan ng ano. Yun na naman! The error is real. Hindi ko alam kung bakit nagka-crash si Reno Master Reno. Restart ano? Restart na ito. Ano? Sinerge ko na yun dati pa eh. Nag-error din ako niyan sa bahay nung dati. Parang sa Reborn lang. Reborn exclusive. So, yan. Nakita nila yung password ko. GG. So, yan. So, ulitin ko lang, guys, na lamang na po dito kaagad yung it's in the bag ng 1 point dahil sila ngayon nasa winner's bracket. So, that's how the rules work. Siguro ito. Hindi ko ano. So, yan. Hintayin natin. Sana hindi na ulit mag-crash. Pambihirang buhay yan. Paboritong pastime ng Dota 2 ko. Ang mag-crash. Sana hindi na maulit. At hindi naman yung problema. Hindi yung hardware error kasi itong PC na ginagamit dito sa opisina. Dito sa studio. Sobrang lupit ba? Si Gandamit, medyo malaylay na narating nito. Kaya nga to Gundam hindi natin. So sabi dito sa chat, it's in the bag. Take my energy. Sana ngayon ang mangyari. At hindi ng t-shirt ko. Mineski TV. Pero ito na. Ito na ba? Ito na. Yun. Nakapatay na ng dalawa. Isa lang. Isa. Nakita natin kanina dito yung pagkapatay ni Fly Solo in the hands of X-Slim. So, okay na okay siya dito. Ian. Pwede niya itong kunin. Hihilain niya. To stack and actually to pull the camp. Very smart move. Pero I think Raging Weplay knows what's up. Pero problema, dual lane lang sila dito. ES is rotating and trying to get some stacks, I guess. Pero may haste. Si Levi. Makakapatay ba siya? Wala pa. Nasa malayo si Klinks. Umuwi muna sa bahay. Secrets. Level 5 na siya dito. Let's see kung kaya ba niya makipagsapakan kay Poyas. Ang puti binagpagan ng yellow. Wala pang sapak pero pwede pa siyang gumulong. Meron siyang Orb of Venom. Very smart para medyo maharas niya ng konti. Ito, wala na. Sayang yung haste ni Levi. Pero okay lang naman. At least hindi nakuha ni Tabios. Kasi kung sakasakali, medyo lalamang si Klinks. Bukod sa meron na siyang Invis, makakuha pa siya ng haste. He can easily chase anyone. Pero mamaya na yan, Marik Sensei. Meron na siyang level 3, meron siyang level 1 Tombstone, pero di pa niya gagamitin. And actually, level 1 Tombstone in this current patch, sobrang pangit. Kailangan mo na at least 2 points para hindi siya masyado masira kaagad. Oops, tumakas. Hoy, na-stun nga lang. Kirito is here. Secrets, pwede siyang makapatay pa dito. Isa meron pa siya sa pang. The snowball to avoid the damage of that, manang pangalan nung Spider-Man move. Chain something. Basta. Pero easy peasy. Para kay Secrets. And with the help of paring Kirito, kanina pa yan. Alam mo, dati ko pa mahanga dyan kay paring Kirits, kay King. Sobrang okay ng kanyang laro. ES Lord, at saka nung naglaro siya ng Venomancer, nag-mid siya. Dinurog niya yung Templar Assassin. Kaya tignan natin kung magiging okay bang performance nila ngayon. Well, Weplay is playing with their comfort heroes, I guess. Pwede mong sabihin yan kasi nakuha ni Kirito yung Earthshaker niya. Nakuha ni Fly Solo yung kanyang Visage. Question is, kung kaya ba makipagsabay ni Drew Torres versus a Gyrocopter na alam natin na lamang. Kahit sabihin mong ni-nerf si Gyro, ang kagandahan naman dito is sobrang andun pa rin yung kanyang strong suit. Pero mamaya na yan, mga Ventus was able to kill Wind Ranger sa may gitna. So that unexpected gank coming in from Raging Weplay goes to show na sila ang may-ari ng mid-game ngayon. Diba? And that's the problem actually with the draft of It's in the Bag. Kailangan ni Team Verso ng medyo maraming pera. Kailangan ni Gyrocopter na medyo maganda-gandang levels. Wind Ranger naman can gank from the get-go. The problem is,
medyo limited ang kanyang pantakas, wind run only. And with Klinks abusing the fact na pwede siyang kumuha ng tawag dito, Orchid, doon siya mamamroblema. Diba? So yan, kanina pa to, tama na. Pwede bang patingin naman ng mga kills nyo? So kahit na tinidigan ko yung HP, bigla-bigla na lang mga kaibigan lumulubog sa mapa sa sobrang lakas ng burst nito ni Tusk. Not to mention, may coverage pa from Earthshaker. And that goes to show na napakalakas pa rin ng hero na to kahit sabihin mong i-nerf. Pinataas yung mana cost ng Ice Shards, pero I guess the combo is still up there. Hanggat meron kang mana, okay na okay yan. Diba? So, ang score po talaga ay 1-0 as I was explaining kanina pa. Dahil sa lamang, kapag nasa winner's bracket ka, meron ka na kaagad na 1 point. So, yun. Ganun po. Anyway, Levi, anong item niya? Wala pa siyang face. Samantalang Armel Tabios, okay, Soul Ring Ring of Aquila, which is very standard para madali siyang makakain. At I think, gumagana na rin to para sa sa Ancients So malaking bagay yan para sa para kay Klinks na ngayon hindi na siya mamroblema. And I think sobrang laki ng HP na makukuha niya pag pumatay siya ng Ancients. And for the third time, Timber so dito proving to be a burden para sa It's in the Bag, dying in the hands of Secrets and Kirito again. So ganun talaga mga kaibigan ng buhay, the burst is real para sa Raging Weeplay. At ngayon mo mapapaisip na si Kuya Poyans mo dito ba ako talaga mananatili o baka naman na delikado sa akin. Samantala ito Fly Solo might be in danger. Ian, wala siyang pamputol ng puno for this dito path, pero wala. T6 now rotating at top, malaking bagay to, pwede na mag-angst si Xlim, and they're pinging it. I think we can expect an oncoming presence from Raging Weeplay's team. Pero wala muna ata, mukhang kasi kita ko since nakatingin ako, walang mangyayaring kaguluhan. So sabi ni Kayla Bella, pwede mabati naman po si Miko kahit kumakain nood Dota pa rin. Hahaha, sige, walang problema. So ito na. Wala, mabati lang sila. At kung kailan, alam ito talaga kahit kailan talaga yung mga players kung kailan nakatingin ako, tsaka walang nangyayari, bakit kaya ganoon ang buhay? Bro, still level 4. Samantala ito, gumaganti ba? Gaganti ba si Poyans? Wala pa, meron siyang ulti dito. Kirito naman, nagamit niya kanyang ulti. Naku po, nahuli siya. Boom! Aray, masakit. Pero kayong sumagot ni Xlim dyan, ni Poyans dyan. Pwede siyang mag-regen. Salamat sa kanyang reactive armor. At ayun, wala lang. Wala lang. Kasi nakatingin ako Nung nakatingin na ako, wala na. Wala nang mangyayaring kamatayan. So, ganun talaga. Secrets, next item is still questionable. Ayun, nung hindi na ako nakatingin, namatay na. Diba? Sabi ko sa inyo, ganun yun Ganun yun Pag di ako nakatingin, bigyan na lang silang gagang. So, hindi ko alam kung kasalanan. Siyempre, kasalanan ko. Pero, nakakatawa lang. Kapag nakatingin ako, walang nangyayaring gulo. Pag hindi na ako nakatingin, tsaka naman nagkakamatayan. So, yan, 2-6. I apologize for that one. Pero wala tayong nakita. For the last, ilan yun? Mga 3 kills, hindi ko man nakakita. Lungkot. So, yan. Levi, meron siyang DD. Armel Tabios, tamang ginagawa niya. Roam lang pag may time. At, ba't hindi siya makain ng Ancients? Di ba niya? Alam naman niya siguro. Hindi niya alam. Hindi siya kumain. Pero napakalaking bagay. Ito, Armel Tabios in danger. He can go for the Indies, but the sun would be there. 1-2 punch mula kay Armel Tabios na nakakain ng Crepepas. Kaya ang laki ng base damage. Not to mention precision aura. At kahit sabihin mo may reactive armor siya, only level 1. So it doesn't really matter. Samantala naglubid ng kamalan mga Crepepas naglapas ng tombstone na level 3. Let's see. Wala. And on that one, Tabios was able to get a tower, and now Raging Weeplay back to their comfort zone kung saan lamang na lamang sila sa kanilang mid game. Early game not that much kasi kailangan nila ng in the same vein of it's in the bag na kailangan nila ng konting levels, pero mas madaling maging online ang Raging Weeplay. At ngayon, Marik Sensei and Xlim just gonna push this one. Meron ba siya tombstone? Wala pa, pero he's just gonna block the creeps. Aagawin na niya. Ayan. So, tingnan natin. Tabios. Pwede pa siya mag-farm dito. Not sure kung ano susunod niyang item, pero meron siyang dala-dala dito. Medallion na lang daw muna. So, kahit na nerf na yung medallion, is still a good item. Not usable for Roshan. Of course, hindi na siya gumagana sa mga nakabigay. Pero mamaya ako inapercut agad. Patay na naman po si Timber. So, nag-lift si Ian, pero wala nang follow-up. But chick sa talent, ako tinamaan kay Rito. Can go for the last hit. Hindi na siya makakatakas dito. Sisikasin mo mamatay. Levi, one more hit. One more hit. Hindi pala. 1, 2. Uy! Nabuhay pa. Pero pinana na lang siya dito. Mega kill will be taken by Levi, which is a big thing. Can go for his Aghanim Scepter. Samantala, Undying was able to deny the tower. So
So yun. The score is now 4-8. Hindi pa naman tapos ang laban. Kayang-kayang humabol ng It's in the Bag. Remember, they have gyrocopter. Kaya maya-maya maging okay siya dito. Drums would be his next item. So this would be a Power Threads Drums BKB, which is very good right now. Especially na nakamedalyon si Armel Tapios. Bakit kamo? Kasi nga, hindi na siya tumatago sa BKB ngayon. Itong Medallion of Courage. At yun, malaking bagay yun. Nung dati, sinasabi nila na parang sobrang OP ng medallion, and I would agree with that one kasi ang ganda talaga ng bigay eh. Una sa lahat, lumalambot si Roshan. Diba? Pangalawa, tumatagos nga sa BKB. So, kahit anong gawin ng kalaban, kahit mag-BKB pa siya, as long as magamit na siya ng medallion, sobrang lambot niya. Diba? That's minus, how many? 6? 7 in fact. Minus 7 armor, that's very significant. Kaya yun. Kaya kumbaga tama lang naman yung ginawa ni Icefrog na in-nerf siya. So, we play. Saan kaya naglalaro? Tinatanong daw din ni Ars Critic. Anyway, nagpapabati ito si Kirito. Binabati niya ang kanyang Bebe Love na si Candy. Hello din sa'yo kung nanonood ka ngayon. Ayan. So, shoutouts nga pala kay Nostradota na nag-ano sa atin ngayon, nag-admin para di tayo nahirapan kasi marami siguro ang kataka dyan. Kuya Denki, bakit offline? Bakit ganito? Bakit ganyan? Easy lang kayo. Yan, WMX. Ano kaya yun? So, mga kaibigan, lamang sa net worth dito si Armel Tapios at 6K. Very far from Xlim, which only has 5K max. Kaya malaking bagay talaga ang nagagawa ng early ganking Klinks na to mention. Syempre, easy kain siya dito ng mga neutrals, and especially Ancients, I think, would be a very big asset pero di pa niya ginagawa dito. At ang alam ko talaga Ancients gumagana eh. Check natin. Hindi nakalagay, sorry na. Pero gumagana siya sa Ancients eh. Dahil, tinignan ko na parang sa patch eh. Nabasa ko naman eh. Ayan, may nagkaroon dito si John Ray Grepsky. Bakit wala pa din pong winner ng bowler at lanyard dito sa amin sa MI General Trias? Twice na po kasi di kasali ang branch namin. Malas. Wala masasabi ko. Abangan mo next week. Pag wala pa rin, ako na talaga magsasabi mismo sa kanila. Doon sa marketing namin na di kasama si yung MI General Trias Cavite. Kaya easy lang kayo. So ito na panahon na ba? Mag-Roshan ba sila? Hindi sumilbang. It's in the bag. So using that smoke para masigurado nila na hindi nag-Roshan ang Raging Weevil. But they're gonna go for the gank. Si Sikas ito ang napakalaking target. Anong una nilang gagawin? Lift ba muna? Hindi. Lubid ba? Lubid! And it's gonna connect, of course. Pinana si Chains. Ninakaw ang alin. Nanakaw ba ang snowball? Hindi ice shorts na nakuha dito. Pero napagandang coverage mula sa It's in the bag, preventing Raging Weevil from doing anything. Nakita nyo ang line ni Earthshaker. Hindi siya makalapit eh. Alam niya, nakakain siya ng call down, kakain siya ng zombies. Kung sakasakali. So, yan. So, sabi nang nandito, bakit daw ang lag ng stream? Hindi daw lag doon sa Bone 7 na stream. Baka kasi dalawang stream ang pinapanood mo. Kaya, diba? Kaya lag yung isang stream. So, anyway, nag-dust sila dito for no reason. Baka naman nag-expect sila dito si Klinks, pero they see it! Armel Tapios in danger! It can be a comeback mechanic para sa It's in the Bag. Pero Oblikin! Echoes na mula kay Kirito, which was definitely unexpected. Double kill mula kay Sikis. Triple kill! Ultra kill! We play with an answer. 13-minute blink dagger. 13-minute blink mula kay Kirito, and now Secrets meron na rin siyang blink. At yun talaga, the power spike coming in from an ES getting that blink dagger. Tingnan mo, magkakasami! Sabog ang petchay ng It's in the Bag dito. At sayang kasi hindi ko pa pala na-try. Gagamitin ko sana. So, try nyo lang munang i-refresh sa mga nagalag dyan, guys. Try nyo lang i-refresh yung stream. At saka babaan nyo ng konti. Baka naman naka-high kasi kayo. Try nyo i-video muna. So, kung hindi pa rin, nako. Try nyo munang i-refresh, promise. It works. Baka kasi may mga tao dyan nasabi lang nasabi ng lag, tapos sinasabi na may refresh, ayaw maniwala. It works. It works.
So anyway, we play dito mga kaibigan, sensing the timing window. They're using Solar Crest para kay Roshan. So that's a -5 armor reduction. Pero mamaya na yun ako po. Binato ng Shuriken. Pero nakuha din nila ang Roshan dito. Armel Tabis to be taking the Aegis. Nalubinan si Kirito. Might die. Yes, he will. Pero may gulong itlog. Gulong para kay Ian. Pero nagbago isip nila, naka-haste dito si Secrets. So pwede siya mag-go kung gusto nila. Blinken! Walrus punch in the face! Patay kaagad ang isa dito. Extreme nalubidan. Wala lang. Extreme. Nagbagsak na naman siya. Salamat at na-buff yung AOE effect ng familiars. At ngayon, mamamatay siya. Naku po, isang palo na lang. Pero magugulungan siya. Vision. Kakaya yan. Ang familiar sa nakaw po. Hindi si Boys tumutulong dito. Secrets might die. Isa. Dalawa, tatlo, napunta pa kay Marik Sensei. Mega kill again, stolen para sa kanya. Fly Solo in danger, nahuli din. Poet, sa dito pwede mamatay ng mga pamilyas. Hinahabol ng mga Junakis. Pwede siya magpa-deny, pero hindi niya gagawin. Bakit kaya nagpapatay siya kay Fly Solo? Ako po, huli pa. Levi, patay! At ngayon, Deso. Ay, hindi pala Deso. Solar Crest only, and now going for Desolators. Oh, isa pa sumunod pa dito sa yapak. Si Marik Sensei. And the carnage from WePlay is just continuing. Sobrang lakas ng kanilang DPS. Sobrang lakas ng DPS ng Raging WePlay dito. At naawa ako sa Timbersaw na sobrang lambot. Ba't iba yung kulay ng point booster ko? Ba't iba yung kulay ng screen ko? Pero may nakuhuli ka na naman ba? 1, 2, 3, 4. At kalahati kagad ng buhay ni Extreme. Hindi naman yusan pa ng armor yan. So ngayon wala siyang magagawa. Still no BKB para sa kanya. Pero once he gets the BKB, napakalaking bagay nun para masalo niya yung oncoming DPS ni Armel Tapios. Pero after Desolator, I think hindi na siya masyadong maapektuhan ng Solar Crest. Pero mamaya na yan. Poyans. Uy, diniward ka agad. Pero the sun would be the 1, 2, ang sakit! Ang sakit naman nun! At binigay pa kay Kirito mga kaibigan, ineko slam sa mukha para lang sigurado makapag-force staff siya dito. I think either a force staff or a glimmer cape ang isusunod niya. And Fly Solo killing Levi as well. So tuloy-tuloy lang mga kaibigan ang opensa ng Raging WePlay, finding kills left and right, giving item for Drew Torres na ngayon meron ng Morbid Mask at oncoming Yasha, I think. Mask of Madness. Oh, Mask of... Hindi, Yasha nga. So ngayon nagpupush naman sila. Let's see. Tandaan natin na wala isang tier 1 pa lang ang nakukuha ng It's in the Bag, which is the top lane. May sagot ba? X-Lim. Wala siyang homing missile. So pwede lang niya gamitin ay cooldown and that's it. That's it. Samantala, ang Raging WePlay sobrang okay ng kanilang sitwasyon. Look at this. 2 Blink Dagger, isang Solar Crest na tapos na. Desolator is coming up soon. Yasha and oncoming Mask of Madness, I think. Oo, para kay Drow Ranger. Samantala sa kabilang side ng mapa, si Levi lang ang may Blink. And we all know Wind Ranger na may Blink Dagger, wala siya masyadong DPS. So yan. Uy, Shadow Blade. Para kay Sigas ang naka-double damage. Malaking, tingnan natin, Blink. Uppercut kaagad! Pero na-lift siya dito. Tingnan natin. Pero wala mamanin si Extreme. Unfortunately, kasi nakapag-gulong agad si Secrets. Tabios. So, nakiling si Drew Torres might die. Points trying to go for the chase. Where's the slow? Nagamit na pala niya titipian si Drew Torres. Tumabi. Ako po, hindi niya makikita. Sayang naman. Hindi siya nagbato ng chakram sa may harapan. Armel Tabios getting a double kill. Killing Ian. Points would be killing Secrets. Pero namatay siya sa Sonic Boom ni Fly Solo on a killing spree. The score is 11-24. Patingin ang gold graph, it's 7.5k at 18 minutes in. XP, ganun din. So, wasak na po ang Tor. Nakuha ni Kirito. Naku po, tuloy-tuloy lang to. Offline yung link sa FB page, Sir Denki. Pero dito mismo sa apps ng Twitch meron. I-refresh mo kasi. Yan. Akala mo lang offline, pero i-refresh mo yung FB mo, magiging online na siya. Ganun talaga yun, syempre. Oo. Kung ano yung status nung ipinost, yun yung mangyayari. Pero pag ni-refresh mo na, syempre, mag-update na kaagad yung URL na live na siya. Ayan. So, shoutout nga pala kay Hirono Kakera na ngayon ay sumasagot sa chat kung sino-sino yung mga naglalaro ngayon for Raging WePlay. Si King yun Si Kirito si King, hindi siya si Ken. Iba yun. Mamaya na yan. Mamaya dito. Wala lang.
Wala pa kasing item. Kawawa naman si Timbersaw kasi medyo nabugbog siya ng konti dito. Hindi pala konti, talagang sobra. Tingnan mo naman, oh. He is the off-laner and he is at the bottom 4 dito sa ating food chain. Samantala, 11k para kay Armel Tabios. And you don't want a clinks being that fat. Isang click na lang. Whoop! Hindi na niya i-risk yun. Gumamit siya ng regen rune. Para magkaroon ng panibagong gasolina. Para makapalag dito. Nangyari. Tingnan anong fina-farm ito. Buo na ba yung Shadow Blade? Wala pang Shadow Blade. So, nagkaroon dito si Press to Jump PhD. Ang angas ang pangalan mo. Press to Jump HD. Lupet. Gramayan ako po. Armel Tabios. Nakita si Poets. 4 na click lang. Level ito sumunod. O 1, 2. Na-stun ka kasi pre. Killing spree na mega kill. Para sa Raging We Play. For Kirito and Armel Tabios respectively. You can never do that versus an Earthshaker na merong Blink Dagger. Take note, this is an ES support and now he is at 2nd place sa ating net worth. That's Kirito, ladies and gentlemen. Naku po, nahuli pa. Wala, kaagad, burado. Dominate nga si Kirito dito. At ngayon, iisipin mo, grabe ang Raging We Play to think na sila lang dating nawawala, natatalo lang sila lagi sa first round ng MPGL Class A. Ngayon umaabante na sila. Grabe. So yan, may nagtanong dito, sabi nga ni Press to Jump. Boss, sino man nanalo, Mineski or yung Space Created? Lamang po dito syempre ang Mineski. Syempre Mineski yan, alam naman. So kapag hindi Mineski, edi wow. So, Poyans. Pupunta na sa kanyang pinapangarap na Bloodstone. Medyo matagal pa yan. Marik Sensei, yan lang ang item niya. Medalyon na dust at saka mangga na binuff. O nga pala, no, sa mga di nakakaalam, ang town TP scroll magkano na lang? 75 petot na lang. 75 petot. Imagine niyo guys, nung dati, 135 ang TP scroll. Sa mga nakaabot nun, congrats. Sa mga hindi nakaabot nun, mga bata. Wala unfortunately, ganun talaga ang buhay. Ngayon, magkano na lang? 75 petot na lang. So cheap la. So yan, kaya ganun talaga ang buhay. Sikas naman, kamusta? Uy! Shadow Blade na mga kaibigan, naka-SB na. Si Kirito. Naku, grabe naman si Kirito. Kaya na sinasabi ko lang, Force Staff or Glimmer Cape, sabi ni Kirito, alam mo, sobrang dali mag-farm. Force Staff, Glimmer Cape, easy cut ka. At welcome daw ko squatter. Ayan, sabi kasi ni Alecman 3000, channel para sa mga squatter at di marunong mag-English. Are you underestimating my English prowess? Well, I'm just using our local language because it's for our local viewers. So unfortunately, I can speak English, but I have to cater to our audience. That's it. Anyway, double kill pa kay Tabios. 3 kagad na namatay para sa It's in the Bag at mukhang sila ang nilagay sa bag dito. Wala nang body bag pa. 4 ang patay. GG would be called Raging We Play. Pinantay na kagad. What an effect. Nag-crack lupa. Nag-crack zer. So yan. 1-1 na po ang score mga kaibigan. Tama, di ba? Tama. O yun. Nakala ko mali ako Pag ako nagkamali, iyak. So yun mga kaibigan, Raging We Play dito mga kaibigan. Again, flexing their muscles. That's what I always say. Raging We Play mga kaibigan, kabahan na kayo. Mukhang silang aakyat dito. And whoever wins, by the way, will be playing versus Arcanis bukas para sa MPGL Class S Road to Laglagan. So anyway, my name is Dengue from Mineski TV. Game 2 will be coming up next for this best of 5. Thank you to our sponsors, Gigabyte, GameX, Mineski Infinity, Secureshop.ph, nextgame.com. Syempre maraming salamat kay paring Juno ng Mineski.net, Mineski Events Team, and Mineski TV. My name is Denki. OBB lang tayong mabili.